Magandang araw po sa inyong lahat mga dam, mga sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So, andito po kami ngayon sa aming dito sa aming hometown, sa isang barangay po dito. At meron po kaming ipapakita po sa inyo na property po dito. So, ito po ay pasture land. 9.7 hectare po ito na naka-along 70th Road 2 lane at malapit lang po ito sa Colosba Hills, sa isang tourist spot dito po sa bayan po ng Kuya po. So hanggang doon po yun sa may malaking puno po na yun, hanggang doon daw yung property, yung boundary. Tapos yun nga lang talaga maluwang. So papaliparan po namin ng drone, pero picture na lang po ang may i-slide show ko na lang po yung picture dahil yun nga pong gimbal po namin drone ay na-stuck. So pag binidyo po naman kasi baka nakakahilo po, kaya so picture na lang, i-slide ko na lang at least para may idea naman po kayo. Pero yan, i-highlight po namin, lalagyan po namin ng marking, pero estimate boundary lang po yun. Geodetic lang po talaga makapagsabi kung saan yung eksaktong boundary ng property na ito. So hanggang doon pa po yan, pag doon daw po, hili-hili type po ito. At syempre hindi na po ito binabaha. At ang presyo po nito ay 150 per square meter daw. Ayun po sa aming source, at nilapit po ito sa amin para baka sakali daw mahanapin namin ng buyer. Sige, sabi namin, try namin, baka sakali, kako naman, wala namang mawawala. so 150, at tinanong ko nga yung obligasyon, hindi niya masagot. So sabi ko na lang, upon viewing na lang siguro, pag-usapan nyo na lang po ni seller yung presyo, kung ini-negotiate pa or kung negotiable pa siya, at yung mga obligasyon po ng bawat isa. So dito sa part na ito, masukal. Yan talaga masukal. Hindi nga natin makita. So maganda yung view dito dahil sa part na yan, kung yung part na yon, andun na po yung tourist spot dito. So maganda rin po itong develop, at pwedeng pong gawin nating resort ito, o ano pa yung mga pwedeng gawin dito para sa mga turista na pupunta rito dito po sa bayan ng Kuya po. So 150 per square meter na 9.7 hectare po siya. Ano lang po talaga, masukal. So natin makakuha ng magandang view. Kaya panoorin nyo na lang po yung kanyang drone picture, na i-slide show ko na lang po para at least mayroon po tayong picture sa taas ng property na ito at wala pong video. So yun nga talaga, may problema yung drone. Baka naman meron mag-sponsor. Biro lang po. So ayan, punta ko na po mga kasama ko, at ipapakita ko po yung ibang parte ng property na ito. At ito nga po ay itong road na to, itong barangay road na to na sementado. Ang layo po natin sa town proper siguro na sa mga 4 na kilometro po siguro, estimate po. Tapos sa Anaw-Tiplex exit siguro na sa mga 12 na kilometro po siguro, estimate lang po yun. Sa Maynila, natural lang po yan. At sa Maynila po, mga 3 oras po ang biyahe, pero depende rin po yan kung ano po yung flow ng traffic. So boss, hanggang dito sa kabila, dito dito lang, kalo kasama yung kabila. So dito lang daw po sa kabila. Ayan, so hindi kasama dito sa kabila, dito lang daw. So hanggang na pa po yan. Ang frontage po niya siguro na sa mga ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 na poste ng kuryente. Sumaluwang yung frontage niya sa mga, sabihin nating 1, 2, 3, mga 300 to 400 meters po siguro ang kanyang entrada. So punta natin dito sa part na ito. Ito po yung part na mababa. Dito sa part na ito mataas po siya. May mga puno ng mga ng kawayan, tsaka may mga iba-ibang mga puno rin po, pero yung mga yan tumubo lang, wala pong nagtanim. So ang nagtanim siguro mga ibon. Ganun po. So dito po sa property na to, meron pong mga dumadayo na nagnanakaw po ng bunga ng bayabas. Hoy, singkamas ba? Magpaalam naman kayo sa may-ari. Yan po, naghanap daw sila ng singkamas, bunga ng singkamas yata, kasi masarap naman talagang yan sa gulay. Ano na po yan, masarap pong ulamin.
Yan, lagyan mo ng sitaw, kung ano pa yung pwede mong ilagay, tapos sarap. Tapos meron pong inihaw na isda na sahog. Grabe, sarap nun. So ito yung pong part na mababa at hanggang doon pa po yan. So 9.7 hectare po ito. Di natin maano kung talaga yung kung saan talaga yung eksaktong boundary ng property na ito. Ayan. So masukal sa part na ito. At dun yung mga kasama ko talagang kitang-kita nyo naman kung gaano sila kagaling maghanap ng ulam. Ayan. So dito merong daanan ng tubig. Ayan, daanan ng tubig to. Kanal. Ayan po. So papakita ko po sa inyo. So pwede natin gumawa ng fish pan dito kung sakasakali sa part na ito. Pwede gumawa ng fish pan. At pwede rin ito, maganda rin po itong gawing rancho sa mga may mga alaga pong mga hayop po dyan. Mga baka, kambing. Yan, pwede pong gawing rancho po ito. Poultry o piggery, bawal po. Yan nga po sabi ko dahil malapit po ito sa tourist spot. Andyan lang po kasi yung bundok ng Kulusbuah o Mount Bangkay na tinatawag po ngayon. Yan po. Tapos andyan po yung tourist spot. Ayan. Kasi yung Kulusbuah Hills po para po siyang New Zealand daw. New Zealand po yung yung view. At maganda po yan dahil green na green po yung kanyang damo po ngayon. Kaya maganda po mamasyal. Ayan, mag-outing, mag-picnic. Ayan, at pwede rin pong gawing mag-camp dyan sa Kulusbuah Hills. Ayan po. So, pag ganun pa po yan, maluwang. 9.7 hectare. At ano pa yung dito? Kasi di natin alam. Siguro may mga puno rin po ng mga mangga po dyan. Hindi lang po namin alam kung saan banda po yan. Pero karamihan po dito na mga puno, yung mga wild trees, may mga Jimelina, kawayan. Ano pa yung mga dito, may mga alibangbang. Yun po yung mga nakatumubong mga halaman. Kaya talagang kailangan nating linisan kung sakasakali, pero malaki-laking linis to. Kaya di natin alam kung magkano kontrata ng palinis na ito. So ayan po. Kung kayo po makakabili, maganda po ito. Ideal po ito sa mga rancho. Yan po yung number 1 po dyan na maganda po dito. Ito po ay pasture land na property. Hindi ko lang po sure at hindi ko rin po natanong kung ano po yung nakadeclare na ano po ito ng property nito, kung ito ba ay agricultural, pasture land, kugon, residential. Sigurado wala pa yan. Baka andun sa tatlo na yun, agricultural, pasture land o kugon. Andun po sa tatlo na yun yung kanyang declaration po o nakadeclare sa property na ito, kung ano yung classification niya. Ayan. Kung agriculture to, baka ito A3, A2, mga ganun. So, ulitin ko po, 9.7 hectare na ang presyo po niya is, ayun nga po, 150 per square meter. At yung obligation nga po ng seller at hindi po masabi sa amin ng aming source. Kaya sabi nga namin, upon viewing na lang or upon ano na lang po, kung kakasapin nyo na lang po yung mismong may-ari sa property nito. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.